maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa lahat. Salamat sa katsagaan mo sa amin. Kahit na kami nagpupo na nagkakamali, sumasablay, hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Lahat kami nagpupulang, Panginoon. Hindi nga lingkod mo, nagpupulang, kakamali. Salamat po at hindi ka pa rin nagbabago. Salamat at ikaw ang aming Diyos. Isang Diyos na mapapatawad, isang Diyos na mapapunawa, isang Diyos na hindi nagsasawang pagmahal. Salamat po. Huwag mo po kami iiwan. Huwag mo kami bibitawan, Panginoon. Mahina kami, marunong po kami. Tulungan po kami manatili sa iyo. Tulungan po kami. Hindi po namin kaya yan kung wala po ang grasya niyo, kung wala ang biyaya niyo. Kaya sa gabi ito muli, turuan mo po kami na makapanatili sa iyo. Turuan mo po kami, Panginoon, na huwag mawalay sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, paunawa mo sa amin na wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong hinihiling na may pasasalamat at inaangkin po namin ang masagalang biyaya ulit sa gabi ito. Sa ngalan po rin ng sa Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, tayo po'y mag-sipo, mga kapatid. Isang pag-iayang kami sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, sama-sama tayo mag-ilay kasi lahat naman tayo ay estudyante ni Lord dito. Kaya po, lagi ko sinasabi na ang gawain ng Panginoon ay huwag nating a-abstinan. Sabihin nga sa katabi, huwag kang a-absent. Sino po? Bakit? Lagi ko sinasabi na kung naiintindihan po natin itong gawain ng Panginoon, tandaan po natin na ang gawain ng Panginoon unang-una ay school. School ito, school. Ibig sabihin, tinuturuan tayo dito. Tandaan po natin, mga kapatid, na anong natututunan natin dito, iyan ay gagamitin natin sa pang-araw-araw ng pamumuhay para tayo ay nagtagumpay. Amen po. Tanda natin, meron tayong tinatarget. Hindi yung tinatarget natin dito lang. At kapag tayo ma-absent, nawawalan tayo. Hindi ang Diyos na nawawalan. Tayo po nawawalan. Amen po. Sinasayang natin yung pagkakataon na may natutunan tayo. Para sa gayon, mayroon tayo i-apply sa anumang test o anumang pagsusulit ng Panginoon araw-araw. Pangalawa, ang gawain ng Panginoon ay parang gasolinahan. Dito tayo nagre-refill ulit. Kapag ang sasakyan, naubusan ng gasolina, pagkikilig pupunta sa gasolinahan para makapagpatuloy ng pagpusad o pagtakbo. Ganun din tayo. Dito tayo nire-recharge. Dito tayo nire-refill. Dito tayo nire-energize. Muli tayo pinalalakas dito. At nagpapalakas sa atin dito, unang-una ay salita ng Diyos. Pangalawa ay ang Holy Spirit. Amen po? Okay, tandaan po natin yan. Pangatlo, ang gawain ng Panginoon ay hospital din. Hospital. Dito tayo pinagagaling ng Panginoon. Hindi lang yung ating physical na karamdaman, kundi yung lahat ng area na kung saan meron tayong karamdaman. Amen po, minsan sa kalooban natin, minsan sa relasyon, pinagagaling yan. Yung mga sugat ang puso, pinagagaling ng Panginoon dito. Kaya, sabihin ng katabi nyo, sabihin, kaya huwag kang ma-absent. Amen? Para sa atin ito, ang Diyos ay walang pangangailangan, tayo lagi may pangangailangan. Amen po? Okay. Kaya po, kahit ako, sa ibang gawain, at wala ako dito, naroon ako, mga kapatid, umaattend din ako, umaattend ako dito kahit wala
Kahit pa tayo ay hindi ako todo, katarik din lang ako. Amen po. Tama ang gawain ng Panginoon, ito po ay timpanan natin, gaining place natin kay Lord. Amen? Gaining place, nakikipagtagpo tayo dito, may kading tayo dito. Tanda natin, ang kading natin, ang pinakamataas na makakading natin. Amen? Kung tayo, kapag tayo iniimbitahan ng ni Mayor, habitual-tuwa tayo na inimbitahan tayo ni Mayor. Amen po. Kaya yung iba, pagka-attend sa invitation ni Mayor, handa-handa. Ay sino lang si Mayor kung makikukumpara sa Diyos? Tama po? Sino si Mayor? Si Mayor lang yan. Kaya ang Panginoon, siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang lumikha ng langit at ang lupa. Higit siya kaysa lahat. Mga kapatid, kaya kung tayo nagbibigay ng importansya sa invitation ni Mayor, at nasasabi pa tayo, dapat lalo tayo nasasabi sa invitation ni Lord every Saturday. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, now mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo ito, mga kapatid. John chapter 15, verse 5. Ako, puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Tingnan yung highlighted na yan. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Napakalalim po niyan, napakahalaga niyan. We cannot do anything apart from God. We need Jesus. Sabihin nga, we need Jesus. We need Jesus. We need Jesus 24/7. Walang sandali na hindi natin kailangan ng Diyos. Amen. Alam nyo, isang segundo lang tayo iwan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Wala na tayong kabuluhan. Wala na tayong kabuluhan. Kaya kung sino ang nananabik na makasama ang Diyos, dapat tayo. Ang Diyos, ulitin ko po, lagi kong inuulit-ulit ito, tumaninawa sa ating puso, sa ating isipan, mga kapatid. Mabubuhay ng Diyos kahit wala tayo. Mananatiling Diyos ang Diyos kahit wala tayo. Ang Diyos ay walang pangangailangan. He can live independently. Kaya niyang mabuhay kahit tayo lahat ay makasama. Walang mangyayaring masama sa Diyos kahit tayo ay wala. Pero kapag ang Diyos ang wala sa buhay natin, tayo ang apektado ng malaki. Tanda natin, kaya sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 11, verse 12, sabi, mag-ingat ang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya magwan. Lagi tayo suriin natin sarili natin. Kasama ko ba ang Diyos? Suma sa akin ba ang Diyos? Kasi baka bigla na tayo kabulaga, ang laki ng damage. Yun ang hirap. Yung bigla na kabulaga, akala mo kasama mo ang Diyos. Ang kakampante ka, bakit? Masaya ka, wala akong problema. Pero yung pala, iniwan ka na ng Diyos. Pero pinahihintulong ka ng Panginoon yun para makilala ng katotohanan. You need Jesus. We need Jesus 24/7. Tandaan ko natin yan. We need Jesus 24/7. Ibig sabihin, walang minuto hindi natin kailangan ng Diyos. Walang segundo hindi natin kailangan ng Diyos. Kaya dapat nakatalim sa isipan at puso natin yun. Amen po. May mananayan, kahit sa kabalder natin, sa kasamahan natin, samahan natin sa buhay, mga kapatid, paubayan nyo sa Lord. Paubayan ang ating batayan, huwag tayong mawalay sa Diyos. Tingin po? Okay. Now, mga kapatid, kailangan natin ang Panginoong Hesus sa lahat ng oras. We need Jesus.
24/7. Bakit kailangan natin ng Panginoong Jesus 24/7 o sa lahat ng oras? Bakit? Number one reason is, dahil siya lang ang makapagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan 24/7. Alam niyo ba na ang Diyos lang ang nakakaalam ng higit na makabubuti sa atin? Minsan ang tingin natin, meron tayo naiisip, ito makakabuti sa atin. Ito yung makakabuti. Bakit? Kasi ang isipan natin, ang ating nalalaman na nakabatay lang dito sa nakikita natin. Limited o limitado yung kaya natin maabot ng isipan natin. Yung naririnig natin, nakabalitan na, natutunan natin. Pero ang alam ng Diyos para sa ating ikabubuti, diyan pa, malayo pa yung mangyayari pa. Mga kapatid, ilang taon pa ang darating, alam na niya. At lahat ng yun, alam niya ang akma na ibibigay sa iyo na tumpak sa darating na panahon. Tandaan po natin yun. Amen? Kaya pag may pagkakataon na, kahit nagdasal tayo ng sobrang dasal natin, mga kapatid, hindi ibinibigay sa atin. Hindi ibig sabihin noon, hindi tayo pinapansin ng Diyos. Hindi ibig sabihin noon, bigay siya sa ating panalangin. Hindi. Mayroon siyang higit na maganda. Minsan hinihintay niya, hindi natin eh. Hindi lang natin mapumok. Bakit? Kasi ang puso natin, iba ang laman. Ang gusto natin, masunod yung gusto natin. Even Jesus, tingin nyo, si Jesus man, humingi pero hindi bigay. Siya Diyos na, anak na ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, pero hindi bigay yung kanyang hiningi. Ano yung kanyang hiningi? Ama, kung maaari, huwag kong daanan itong paghihirap na ito. Yung kanya magiging paghihirap sa bundok ng Kalbaryo, yung lahat ng darating na yun. Pero hindi siya answered prayer. Bakit? Kasi hindi matutupad ang kanyang layunin para sa tao. Kung na-answered prayer si Jesus noon, wala tayong buhay na wala hanggan. Lahat ang kapunta natin kaparusahan sa impyerno. Kahit mabait pa tayo, sapagkat lahat ng kami nagkasala at may konting kasalanan ay hindi maaari sa langit. Sapagkat ang kasalanan, magiging palaki, tandaan po natin yan. Yan ay mukhang Satanas. Picture ni Satanas na ikinakapit natin every time we commit sin. Sa bawat pagkakataon tayo nagkakasala, kumukuha tayo ng picture ni Satanas at ikinakapit natin sa atin. So every time nabibigay sa atin ng Panginoon, ang nakikita niya sa bawat kasalanan natin ay ang picture ni Satanas. Ito, ang author ng kasalanan ay si Satanas. Amen? Kaya napakabuti ng Diyos, bakit kung tayo siya ng ganitong gawain? So that, mga kapatid, every time we pray here, mga kapatid, meron tayong pagkakataon na malinis ng Espiritu Santo, na lumulukot sa dapot ito. Amen? Kaya napakalagang bagay na rin tayo, nagpupuri tayo sa Diyos, sumasabasa tayo sa Diyos, humihingi ng kapatawaran ng Diyos. Amen po? Sabihin niyo sa katabi na, hintindihan mo ba? We need Jesus 24/7. Unang dahilan dahil siya lang ang makapagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi ng Panginoon, eto, at bunga sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is a promise kay Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, no one comes to the Father except through me. Lahat ng ating kailangan kay Jesus natin mahihingi. Amen. At ang kabutihan nito, hindi katulad siya ng ating parents, ng ating magulang. Na minsan, kahit makakasama, dahil sa pagmamahal niya ng ating magulang, lalo na ng nanay. Ibang nanay, talaga yung nanay, minsan yung kapag niya sa anak niya, pagmamahal niya, minsan ang nagbibigay, hindi ka sasama na pala. Amen po? Pero ang Diyos, hindi siya nagkakamali. Alam na alam niya kung ano makakabuti sa akin. Kaya ang dapat na
Every time we pray, ang dapat na lagi natin sinasabi, bagamat ito po ang gusto ko, Panginoon, still, let your will be done. Yung pa rin gusto mo, yung pa rin nais mo, ang ipagkaloob mo sa akin. Amen? Bakit? Kasi siya nakakaalam ng init na mabuti. Amen po? Okay. Now, sabi dito, John 14, 13 to 14, sabi dito, at ano bang hingin niyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito yung aking gagawin. See? Sa kanya natin makakamtan kung ano ang tunay natin kailangan. Amen? Ipinangako ng Panginoon yan. He will do it for God's glory. Gusto ng Diyos na mapalagalan lagi. Gusto ni Jesus na mapalagalan lagi ang Ama. Ano ang hingin natin kay Jesus? Tandaan po natin. Uulitin ko po, siya pa rin na nakakaalam na makabubuti sa atin. Amen? O kaya pag humingi tayo, ang sabihin natin, Lord, kung ano mo yung makakabuti sa akin, at tulungan mo ako, Panginoon, na kung yung ano mang ibigay mo, iyon ang masalamatan ko. Matuto ko kasi, alam mo kapag kayo ang ginagawa natin, magiging smooth ang takbo ng buhay natin. Doon papasok ang tinatawag na contentment because you are relying on God's provision. Alam mo, ang tawag doon, parang kampante ka. Bakit? Alam mo na, andiyan naman ang Diyos. Kung ano yung kailangan ko ipagkakaloob ng Panginoon, ang ating lamang laging iisipin, huwag tayo mawalay sa Diyos. Amen po? Yun ang mahalaga, huwag tayo mawalay. We need Jesus 24/7. Amen po? Ay mawalay tayo sa ating mga sa buhay, nilayon tayo ng mga sa buhay natin, huwag lamang tayo malayo sa Diyos. Kasi yung ating mga sa buhay na lumayo sa atin, kayang ibalik ng Diyos yan. Amen po? Unahin lang natin lagi yung ating pagbibigay na huwag mawalay sa Diyos. Amen po? Sa totoo lang mga kapatid sa Panginoon, may takdang panahon talaga. Sa totoo lang, may takdang panahon. Amen po? Lagi ko sinasabi ng tagal ko, ipinagdasal ng anak ko na makakilala sa Panginoon. Pero sa takdang panahon, dumating yun. Amen po? Tanda natin, hindi natin tayo baguhin kung sumigil ng tao. But through our prayers, mga kapatid, it shall be done because sinabi ng Panginoon. Amen po? Kinangako ng Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Pangalawang dahilan kung bakit we need Jesus 24/7 dahil siya lang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa atin ng 24/7. Amen? Tanda natin, kahit ang asawa natin, hindi makapagbibigay ng perfect peace and joy sa atin. Amen po? Kahit ang anak natin, nobody except Jesus ang alone. Wala naman tao, di ba? Meron bang tao gusto maging magulong buhay niya, isipan? Wala naman eh. Lahat tayo naghahanap, nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan. Tama? Yes. Bakit? Tandaan po natin, this is absolute. Ibig sabihin, hindi totoong-totoo at hindi po pwedeng pabulaanan. Si Jesus lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. At tandaan po natin, nagkakaroon lamang ang tao ng tunay na kagalakan sa puso kung mayroon siyang kapayapaan. Hindi magkakaroon ng kagalakan totoo ang isang tao, maliban magkaroon muna siya ng kapayapaan sa puso. Amen? Maaari maging masaya ka. Yung saya, ano yun? Kumakain ka ng masarap, o may gadget ka maganda. Pero yung tunay na kagalakan, mga kapatid, malalaman mo eh. Kung mayroon kang tunay na kagalakan, kapayapaan, kapag nawala na yun, nawala na yung pagkain, nawala na yung gadget, pero masaya ka pa rin. At hindi mangyayari yun kung hindi kay Jesus. Si Jesus na pagbibigay noon. Eh, mawapasin nyo kapag ang isang tao nakadepende
yung kanyang kagalakan at yung kanyang saya sa mga bagay na nakita at nakakagala. Pag nawala yun, ang laki ng epekto sa kanya. Amen? Diba? Yung cellphone lang ang nawala kapag ang isang tao walang kagalakan na galing sa Panginoon, kapayapaan galing sa Panginoon, maniwala kayo, matutuliro niya yan. Hindi na makakatulog yan. Cellphone pa lang yan. Amen? Ay lalo na kung nawala yan, tenga. Sigilin ba kayo? Palakpakan na natin ang Panginoon. Sabi ko ba? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Huwag mapagkapat ang inyong kalooban at huwag kayong makapat. Tingnan nyo, sabi doon, my peace I give unto you. Ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Ano nga yun? Ano yung kapayapaan ang ibinibigay ng mundo? Yung may pera. Amen? Pero pag nawala na yung pera, hindi ka na kayaman. Ay, anong bagay sa mundo itong makakagdalo, hindi pwedeng mawala. Sabihin nyo nga, anong bagay dito sa mundo ito na kapag nakagdalo'y, sigurado ko lang hindi mawala sa'yo ang buhay? Wala. Lahat yan pwedeng mawala. Only Jesus is permanent. Only Jesus. You can have Jesus from day 1 to the last day of your life. Siya lang. Amen? At dahil kayo si Jesus, mananatili sa iyong kapayapaan, ano man ang nangyayari. Pero pag wala sa iyo si Jesus, nako, kaunting galaw lang, kaunting problema lang, mawawalan sa iyong kapayapaan, mawawalan sa iyong kagalakan. Pero kapag nasa iyo, si Jesus, tanda po natin, mayroon at mayroon kang pagbuhugutan ng iyong kapayapaan, ng iyong kabalagakan, ng iyong kagalakan. Amen? Pero kung mayroon tayong pagsisikapan, huwag yung mga bagay na gusto natin makamtan. Hindi masama magkaroon ng pera. Pero hindi yan sagot para kayo magkaroon ng totoong kapayapaan. Ng totoong kagalakan. Hindi yan. Kahit pa yung hinahangad mo sa mga anak mo, sa mga mahal mo sa buhay. Amen? Itigil pa tayo. Huwag ka patumanan. Maraming tao nakapokus ko sa ang lahat hinihingi ganito, ganyan. Ang hingi natin, huwag tayong mawali sa Diyos. Hinihingi natin, huwag tayong mawali sa Diyos. Bakit? Everything will follow. Lahat kita natin. Basta kailangan natin, basta makabukog sa atin, ibibigay ng Diyos yan. Huwag lang tayong mawala sa Diyos because Jesus is the source of everything we need. Amen? Especially yung kapayapaan. Sabi dito, ang hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Si Jesus lamang makapagbibigay ng totoong kapayapaan. Kaya kung tayo yung magsisigapan, hihintay natin, mga kapatid, hindi yung kalusugan. Mga kapatid, maraming malusog, pero walang kapayapaan. Amen? Mga athlete, pero balisa. Ang gagaling sa basketball, ang gagaling sa boxing, mga athlete yan. Mga kapatid, physically, ang lalakas niyan. Pero pag uwi ng bahay, magulo ang tahanan, magulo ang isip, magulo ang puso. Sila nakakatagpunan ng kagalakan kapag may pumapalakpak na tao. Kaya nagsusumikap sila ng gano'n. Doon sila umuupo. Pero hindi naman lagi may mapalakpak sa iyo. Hindi naman lagi may makakakita sa iyo. Amen? Yung ba pumapalakpak sa iyo sa ganitong crowd, mga kapatid, pumapalakpak sa iyo? Makakasama ko pa sa banyo na naging bunga? Hindi naman. Pag sinama ka doon, mag-aligo ka doon. Amen? So, only Jesus can give us real peace and real joy. Amen? Talapakan natin ang Panginoon. Sabi dito, 1 Peter, chapter 1, verse 8 to 9. Hindi niyo siya nakita, ngunit siya inibigin niyo. Hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit,
sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil hindi nag-uumapaw na sa iyong puso ang kagalaan, di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalaan, di kayang ilarawan sa salita. Ay makikita mo yung tao talagang kasama ng Panginoon. Yung ramdam mo talagang sinasama ng Panginoon. Ano nagbubukas siya ako talaga. Bakit? Amen? Wala na. Nakangiti pa. Amen, bakit? Kasi nagmumula sa loob ang kagalakan. Kapag ang kagalakan yung nagmumula sa labas, kapag nawala na yung nagbubukas niyan, malungkot ka na. Amen? Pero kapag ang kagalakan mo nagmumula sa loob, bakit? Mayroong pananampalataya na nasa loob. Amen? Siya nagpapatas, nagbibigay ng kapayapaan ng kagalakan sa iyo. Bakit? May pinaniniwalaan ka, mayroon kang Jesus. Mayroon kang Jesus na hindi ka iiwan, hindi ka papabayaan. Ano man ang mangyari, mayroon kang kakampi, mayroon kang kakampi. Mga kapatid, tandaan ko natin, si Jesus ang kunin natin dapat kakamisin. Amen? Amen? Okay. Now, ito. Number 3, bakit si Jesus? We need Jesus 24/7. Because siya lang ang nag-iisa nating 24/7 na mabuting pastor. Sabihin nga mabuting pastor. Si Jesus ang ating mabuting pastor. Tanda natin. Sabihin nga ulit, mabuting pastor. Ano ba ang ginagawa ng mabuting pastor? Si Jesus yan. Unang ginagawa ng mabuting pastor, inaalagaan ng kanyang mga lupa. Wala na kapag-aalaga sa atin, kahit pananay mo, hindi na kaya alagaan niya ng 24/7. Natutulog din yan. Amen? Inaantok din yan. Minsan sa gawain pa nga inaantok yan eh. Amen? Hindi na kaya alagaan niya ng 24/7. Only Jesus. Pinuprotektahan ang kanyang mga lupa. Walang makapagpuprotekta sa atin ng 24/7 kundi si Jesus. Sapagkat siya lamang ang gwardya na hindi natutulog. Hindi napapagod, hindi nagpapahinga, hindi nawawala. Amen? Hindi nagdidayaw. Nakikinig ba kayo? Kaya we need Jesus 24/7. Kasi siya lamang yung ating mabuting pastor. Tayo mga lupa, tayo siya ang ating pastor. Pangatlo, dinadala niya ang kanyang mga lupa sa mainam na pastulan. Amen. Kaya kapag ikaw, tupa ng Panginoon Jesus, tandaan mo natin, huwag kang hiwalay sa iyong pastor. Pag humiwalay ka sa iyong pastor, diyan ka magkakandahutang-utang. Amen? Diyan ka kakapusin. Diyan ka makakaras sa walang ulam. Nakikinig ba kayo? Pero kapag laging nasa kapitan ng iyong pastor, tandaan po natin, diyadagin tayo niya sa mainam na pastulan. Walang gutom ang mga tupa ng Panginoon. Amen? At anong ginagawa ng mabuting pastor? Ipinagtatanggol niya ang kanyang mga tupa. Hindi mo kailangan makipagsabutan. Hindi mo kailangan makipagbakantayan. Kahit nasa pagkira ka, manahimik ka lang. Amen? Hindi natin magiging prinsipyo kapag may kapilan, ipaglakan mo. Amen? Bakit? Kasi may magtatanggol sa iyo. Mayroong magpastol eh. Amen? Diba? Sino dito na umaral ang pagpastol ng kanyang kalabaw, ako nagpastol. Amen? Ng aking kambing. Pag nilalapitan ng aking kambing ng anong mga aso-aso matatapal rin. Akong umaharap ko sa mga aso. Amen? Kaya ako yung kamalo. Nag-aalaga ako ng kambing ng araw eh. Wala nang buka sa akin. Pero nakapag-alaga ako ng kambing. So, ganun yun. Dahil sa ating pastor, pumanatag ka, may magtatanggol sa iyo. Amen? Sabi sa katabi ko, pumanatag ka, may magtatanggol sa iyo. Amen? Yung iba, kapag mayroong pumunta kahit sa Facebook,
kapag kasama natin ang Panginoon, hindi tayo iwalay sa Kanya, napakadali ng laban sapagkat ang kalaban niya ng ating pastor na walang makakatalo. Amen? Saka, ginagamit niya ang sugat ng kanyang katuka. Sabi niyo sa katabi niyo, kung may karamdaman ka ngayon, pakadaliin ka niya. Pakikusa mo. Amen? Ano ba yun? Okay. Magandang na natin. Sabi sa Ezekiel, sabi ko, hinihilot ng ang mga sugatan, ginagawa ng kanyang pastor. Amen. Okay, now, sabi sa John chapter 10, verse 14 to 15, ako ang mabuting pastor. Kung paano kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. See? This is ang ating mabuting shepherd, good shepherd natin. Amen? Si Jesus. Kaya huwag tayo hiwalay, huwag tayo bantayan natin sa sarili natin, baka nawawalay na tayo. We need Jesus 20%. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, kailangan mo Panginoon. 24/7. Okay. Awit 23, 1 to 4. Tingnan nyo, ha? Ito sabi, tanga ko na Diyos. Ang Diyos ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinahihilay niya ako sa lungkiang pastulan na tinaakay niya sa tahimik na batisan. That is peace. Pinanunumbay ang aming kalatasan pag nanghihina ka, panunumbalikin ng Panginoon. Ibig sabihin, kung pag may sakit, palalakasin ka ulit. At pinapatubayan niya sa tamang daan, hindi ka maliligaw because of the shepherd. Amen? Upang aking parangalan ang kanyang pangalan, dumaan man ako sa matilig na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kagabay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanglan. See? This is the promise. Amen? Kapag tayong tupa ng Panginoon, huwag tayong hihiwalay sa ating pastor. Ito ang assurance. Amen? Hindi tayo mapapasala, lagi tayo mapapabuti. Number 4, bakit kailangan natin si Jesus 24/7? Dahil si Jesus lang ang ating tunay na ilaw sa ating buhay. 24/7. Amen po. Tandaan po natin, ang mundong ito ang giling-giling. Tandaan po natin, ang gulo-gulo. Amen po. But with Jesus, tandaan nyo, lagi pa rin may available na liwanag. Siya yung ilaw na hindi napupunti. Siya ang ilaw na hindi nauubusan ng liwanag. Amen? Siya ang ilaw na hindi nagbabago ang liwanag. Ngayon, kung tayo iwalay sa Kanya, sige, anong sigurado mo dito na lagi kang bibigyan ng liwanag? Sino? Yung kaibigan mayaman? Kapag nananawa yan. Yung kaibigan mo na nandiyan sa Kapitolyo? Naku! Mabuti lang yan kapag hindi mo boto mo ka. Pero kapag hindi ka na nakakaboto, hindi ka na rin mahalaga sa Kanya. Amen? Yun ang katotohanan, tanggapin natin yung katotohanan yan. Maliwanag po ba? Kasi tao lang yan. Tao lang yan na nagbabago ang puso, nagbabago ang isip, nagbabago ang ugali. Tao yan eh. Pero ang Diyos, sabi, He is the same yesterday, today, and forever. Sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 13, verse 8, siya noon, ngayon, magpakailanman, hindi nagbabago ang ating Panginoon Jesus. Amen! Okay. Sabi ng Panginoon ito, muli nagsalita sa Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan na sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kanyang limang. See? Whenever, habang tayo kasama natin ng Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya, hindi tayo nawawalay sa Kanya, kasama natin siya, tandaan po natin. Sabi doon, hindi tayo lalakad sa kaliliman. Lagi magliliwanag ang ating daan, ang ating kapaligiran. Bakit? Kasi kasama natin na nagbibigay ng liwanag. Amen? Ano ba ang ibig sabihin nun? May mga tao, di ba, nawawala ng pag-asa. May mga tao parang hindi na nila makita kung ano ang naroon pa, kung anong katakoy ng kanilang buhay. Pero kapag kasama mo Panginoon, panatag ka lang. Bakit? Alam na alam mo,
sa iyong sarili. Panakan na panatag ang sarili mo na ang dada ko, hindi ko man nakikita yan, pero alam ko, maganda pa rin ang darating. Bakit? Kasi kasama ko ang nagbibigay ng liwanag. Amen? Let's go. Bakit si Jesus ang kailangan natin 24/7? Dahil si Jesus lang ang ating tagapagligtas. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay hindi lalawin buhay ko lang ka. But of course, yun ang pinakamahalaga. Sabi tayo yung mga katabi nyo, gusto mo ba makarating sa langit? Kailangan mo si Jesus. Eto ang katotohanan eh. Huwag nyo maalisin sa isipan nito. Natanda natin, ano bang oras pwede natin lisanan ng mundo ito? Huwag mo sabihin bata ka pa. Maraming mas bata pa sa atin, kinuha na pinawian ng buhay. Narinig niyo ba? Kasi na ba, 15 anos na. Meron 13 anos, kinuha na. Bata pa ako, 20 years old lang ako. Maraming 17 years old lang. Kinuha na. Pinawian ng buhay. Amen? Pero tandaan natin, makakasigurado tayo na mayroon tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan kapag hindi tayo nawawali kay Jesus. Bakit? Sapagkat siya tagapagligtas. Tandaan natin, huwag niyong isipin na matagal pa ang buhay. Yan ang panlinggan ng demonyo eh. Para huwag mong ayusin ang iyong relasyon sa Diyos. Para unahin mo kung anong mga bakit dito sa mundo nito. Huwag mong pagkabalahan yung relasyon mo. Ikaw ba'y malapit sa Diyos? Talaga ba? Very intimate yung relationship niyo ni Lord? Ayaw na! Ipopokus na demonyo ang iyong isipan sa kung ano-ano. Kung paano kita, kung paano magagadagan ang kita mo, kung paano mabuto mo, kung paano ka makapagtatay ng ganito, kung magkakagawa ng ganito bagay. Hindi masama ang lahat na magkaroon ka rin ganyan. Hindi masama, pero kung isa-sacrifice yung pagiging handa mo. Huwag mong isa-sacrifice yun in exchange. Nakikinig ba kayo? Basta, gusto ko yun. Gusto ko na may karoon ako ng ganyan. Gusto ko, pero hindi para ipagpalit ko dito. O pabayaan ko ito na nasa alanganin yung aking relasyon sa Diyos. Hindi ko pabayaan yun. Bakit? At the end of the day, dito pa rin mas mahalaga. Bakit? Mamamatay ako eh. Nasa kamay hindi mamamatay. Pag nagtas ka, paputunayan sa iyo tayo, mamamatay ka. Sige, taas ang kamay. Nakikinig ba kayo? Yes. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Sabi nga sa Biblia, sabi sa Ecclesiastes, ang matalino daw tao, yung taong naghahanda sa kanyang kamatayan. Yung daw matalino. Bakit? Kasi hindi mo kaya iwasan yun eh. Hindi ba kung naitatanda mo? Ako nga, humilingi. Hanggang 65 lang eh. Eh, malakas ka mo, di ba? 65 na ako. Amen? Mukhang di ba rin ako kukunin? Amen po? Tandaan po natin, ang Diyos na nagtatakda nun eh. Ay maaaring mo bukas ngayon. Di ba? Tapos, hindi mo inayos na mabuti ang relasyon mo. Inuna mo kung ano-ano. Amen po? Bakit? Kasi ginugog ng mundo ito yung utak mo. Ano yung utak mo? Naginugog ng mundo. Ano yun? Ang tunay na success, ang tunay na tagumpay, kailangan maraming magpera, kailangan may maganda ang bahay, kailangan maraming ang anak mo tapos lahat. Ginugog sa ating utak eh. Hindi tayo tinuruan ng mundo ito na ang tunay na success ay ang makapasok sa langit. Wala pa tungkol sa'yo. Kung maghanap kayo ng makakausap mo diyan sa palengke, sa eskwelahan, kahit mga teacher dyan, hindi nang tuturo sa'yo. Pero yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Hindi mo pwede. Hindi ka ito, hindi totoo yun eh. Totoo yan eh. Ay natin iiwan mo dito. Nakikinig ba kayo? Amen. Kahit na yung gintong sa ipin, hindi mo madadala yan. Iiwan mo kayo sa trabaho.
ba? Wala tayong pag-aadala. Amen po. Sabihin mo sa katabi nyo, saksak mo sa utak mo yan. Kasi niloloko ka ng diablo eh. Ang dami niyang ginagamit eh. Yung media gagamitin sa'yo. Kaya kung pinag-focus na kung ano eh. Bakit? Yung iba, Mr. Maganda, kaya namin yung iba minsan naiingit. Lumilita pag tingin sa sarili nila kapag ikaw ba naman nag-post na hindi kumakain ng anak-anak fried chicken. Ay yung nakakita ng Filipinos, nung kasalukuyan, walang ulam. Hindi mo naman binigyan. Eh di ba initip mo na lalo ng tao sa sarili? Nakikinig ba kayo? Amen. Hello. Yun po, kalukuhan yan eh. Pero tatanda natin, ulitin ko, mga kapatid, we need Jesus 24/7 because we do not know when, where, or how we will die. But definitely all of us will die. Amen? Talakpakan ng Panginoon Kristo. Sumagot sa Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa mga kundi sa pamamagitan ko. Amen? Ang amay nasa langit, hindi tayo kakarating sa pinaroroan ng Ama kung wala si Jesus. Amen po? Kaya kailangan lagi natin sumasamating si Jesus. Amen po. Sabi lang ito, sa kanya lamang mapagkakuha ng kaligtasan sa pagkakuha ng ibang pangalan sa buong daigdig na ibigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas walay. Hindi ba ito may ibang option? Amen? Pwede, ito, si governor lang, o si congressman, hindi. Isa lang ang choice. No choice eh. No other choice eh. Amen po? Kaya kung tayo matalino, mga kapatid, wala kang pagmimitiran lagi, araw-araw, huwag kang mawalay kay Jesus. Kahit hindi ka pansinin ng mga lalaking tao, kahit hindi ka pansinin ng mga pinsan mo, mga kamag-anak mo, ang mahalaga, ayusin natin ang relasyon natin kay Jesus. Dapat lagi iyak tayo. Ano po? Because everything, lahat na niya mawawala sa akin. At darating ang oras, tayo, si Jesus lang ang magkaharap. Amen po. Ang sarap na makakaharap mo si Jesus, nakangiti ka. Alam mo, wala kang kinakabahan. Amen? Pag ikaw ay i-interview ay ikaw ay kampante-kampante. Bakit? Kasi alam mo, yung mag-i-interview sa iyo, hindi ka ilalaglag. Amen? Hindi ka ilalaglag, tatanggapin ka. Bakit? Yung tatay mo mag-i-interview sa iyo eh. Ang tatay mo may-ari ng kumpanya. Alam ka tatakot ko. Sigurado hindi ka tatanggapin. Sigurado hindi ka tatanggihan. Amen po? Bakit yung tatay mo mag-i-interview sa iyo eh? Same thing. Pagdating ng takdang panahon, wala kang takot na haharap sa Diyos. Bakit? Alam mo, dito pa lang sa lupa, sanggang higit na kayo. Amen? Hindi kayo hiniwalay 24/7. Amen? Palakpan natin tayo. Okay, now, how to have Jesus 24/7? Paano sasaakin ang Panginoong Jesus 24/7? Amen? Paano? Number one ito, lagi natin hingin ang kanyang presensya. Nahihingi yan. Hello? Sabihin sa katabi, ano lagi mo dasaan? Di ba kung ano ang dinadasal eh? Nasa kanya na nga ang lahat, siya hingin mo. If you have Jesus, you have everything. Amen? Kaya lagi ko dasal, Lord. Huwag mo na akong iiwan. Huwag mo na akong iiwan, Lord. Okay sa akin. Alam mo nagdadaan ako, magsama naman kita. Ano ba tatakot ko? Amen? Hindi mo alam kung ano natin, kung ano mga pagsubok na yan. Pero nagkasama ka tayo, kung kakating ka na mo. May tagapagkama na mo, may tagapag-provide ka mo ng aking pangangailangan. Amen? Bibigay sa akin ng kapayapaan. Ano nagtatakot ko? Ano nang daan ako in the future? Amen po. Sabi
dito, humingi kayo at kayo bibigyan. Kumanap kayo at kayo magtatakto. Kumato kayo at kayo magbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makatatakto. At ang bawat kumakato ay magbubuksan. See, this is a promise. Eh, hindi ka din lang. Hindi mo na yung presensya yung pananalari. Na huwag kami iiwan. Amen? Oh, ang matalino. Sabi nyo sa katabi nyo, matalino ka ba? Kung matalino ka, tingin mo na yung the best. Amen? Oh, hinihingi mo trabaho. Oh, hindi mo sabay yung trabaho. Dapat yung trabaho. Pero hindi mo naman kasama ang Panginoon, wala rin yan. Amen? Oh, tingin mo muna ang Panginoon. Kasi kapag nasa iyong Panginoon, kahit wala kang trabaho, kakain ka. Nakikinig ba kayo? Eh, may trabaho ka nga, hindi mo naman kasama ang Panginoon. Gutom ka rin yan. Minsan yan, trabaho ng trabaho, tapos nakakain yung boss mo. Nakikinig ba kayo? Eh, kapag kami nangyayari ganyan, hindi pa kami nakakasulit ko kasi nasunog yung bahay ng boss ko. Di ba? O, hindi ka makatiman. Nakikinig ba kayo? O, eh kung nasa iyo yung pinanggagalingan ng lahat, kapag kakaba mo, unahin mo una ang relasyon mo sa Diyos. Amen. O, okay, sabi dito, awit 145 verse 18. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang tao, pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. So, hindi tayo nito. Sabihin nga sa katabi niyo, anong hingin mo ngayon? Magaling ka. Ang hingin natin yung presensya ng Diyos sa tayo iwan. Amen? Maliwanag po. Mamaya manan manghingin yan. Hindi mo masama, pero una, Lord, kahit hindi mo ipagkalod yung aking nanghingin, basta ikaw lang, sapat na. Ikaw lang. Di ba may pagkagalaw? Ikaw lang, sapat na. Sobra-sobra ba? Amen? Oh, next ito. Sabi ng Pilipin, huwag kayong mabalisa tungkol sa lumang bagay. Sabi, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng palalangan ng masasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi tayong maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. With Jesus, tandaan mo natin, hinginin niyo at mayroong kapayapaan. Amen po? Hello, maliwanag mo ba? Sabi sa katabi ko, manatag ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay, next ito. Ano mananatili sa atin para sa atin ng Panginoon? Manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Maliwanag ko. Nakikinig pa kayo kung naiintindihan ko ito. Pag sinabi na nanatili tayo sa kanyang pag-ibig, yung pag-ibig niya yan, lagi yung tinatama. Kasi, yung pag-ibig niya, hindi yung magtutulak sa ipang magmahal din. Amen. Kasi kapag wala na, hindi ka naman natin sa pag-ibig ng Diyos, hindi mo magagawang magmahal. Amen? Kaya pag nananatili ka sa pag-ibig ng Diyos, yung dadamahin mo, God loves me so much. Kasi, hindi mo kayang, you cannot give what you do not have. Hindi mo kayang ibigay yung bagay na wala ka. Kaya gawin mo muna yung pag-ibig ng Diyos. Manalig kang mahal na mahal ka ng Diyos. At from that, makapagmamahal ka sa iba kahit mahirap galing. Kaya may mga tao, naalala ko yung interview ni Tony Gonzaga. So, Joven ba yun? Yung kumidyante. Berwin. Yun. In-interview. Yung mag-asawa ang in-interview. Kung napanood nyo, sana napanood nyo yung ganda. Ang grabe ang yung tayo asawa ni taxi sa kanya, taxi lang siya. Ay siya na sa Panginoon na. Si Berwin. Sabi ni Tony, paano mo siya nakatawad? Bakit kung katawad mo? Di ba? Pinagtaksi lang ka ng asawa mo.
Hindi ba yung lalaki na kasi madali-dali no? Amen, normal. Pero yung babae, no? Pinagkasilan siya, mga kapatid. At as in, talagang aminado. Tinanong ngayon, paano mo siya nakatawad? Ang sabi ni Berwin, sabi niya, kasi naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Kasi naramdaman ko, minahal din ako ng Diyos sa kabila ng aking mga pagkukulang, pagkakamali, kasalanan ko. Naramdaman ko, pinatawad ako ng Diyos. Siguro kung hindi ko naramdaman, hindi ko siya kaya pagkawari. Pero dahil pinatawad ako ng mga alam ko, makasalanan din ako, marumi rin ako, marumi. Naramdaman ko, pinatawad ako ng Diyos. Binigyan pa ako ng pagkakataon mga paglingkod. Pinatunayan sa akin. Kaya nakatawag ko ang asawa ko. Kasi sabi niya, hindi ko kayang magbigay kung wala ako. Kung ako ibibigay ko. Kaya, ang formula talaga ito, dalhin mo na mahal ka ng Diyos. Dalhin mo na mahal ka ng Diyos. Dahil pag hindi mo na-appreciate yung pagmamahal ng Diyos, you cannot forgive. Hindi mo kaya magmahal din sa iba. Kaya madali tayo magalit, madali tayo sumamano, madali tayo ng samahan ng sa ating tao. Because hindi natin ina-appreciate yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi na pinasasalamatan na pinahanda ng Diyos kahit ganyan ka kahit ang dumi-dumi natin. Ang dami natin pagkat, pero lagi tayo pinapatawad ng Panginoon every time na tayo humingi ng tawad, pinatatawad tayo ng Panginoon. Paano kaya po ang Diyos hindi nagpapatawad? May karapatan ka na magtaling ng sama ng loob. May dahilan ka para magtaling ng sama ng loob. Pero kapag na ikaw ay laging pinatatawa ng Panginoon sa iyong pagmamahal, mga kapatid, sa totoo lang, wala tayo ng karapatan hindi magmahal. Wala na tayong dahilan para hindi magmahal. Amen? Yung mga kaunti-kunting yan, ay paano yan ginawa sa atin? Kung ang gagawin mo kung paano kami nahanap, pinaghahandaan ka pa ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, buhay na walang katapusan, buhay na puro ligaya, buhay na puro kapayapaan, kagalakan, doon sa kalangitan na kasama ang mga anghel, kasama ang mga banal. Kung iisipin mo lang yan, walang tao nagkasala sa iyo na hindi mo kaya magawa. Walang tao hindi mo kaya mahalin. Amen? Yung nasa ng katabi, nakapagpatawad ka ba talaga? Sabi nito, kung paano iniibig ako ng Ama, kayo din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig ko. Kung kapag nakunatili tayo ng pag-ibig, kung tinutupad ninyo ang mga oras, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ako, tinutupad ko ang mga oras ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Amen. Sabi nito, kailanman wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang Diyos. Amen. Because God is love. God is love. So, when we remain in God's love, God is with us. Amen. Now, pangatlo, paano tayo nanatili sa Kanya para sumasaakin ang Diyos? Manatili tayong sumusunod sa Kanyang kalooban, anuman ang sitwasyon. Anuman ang sitwasyon. Alam nyo, kung ano yung pinagdadaanan natin, tinitest tayo ng Panginoon kung hindi tayo hiniwalay. Kung naiintindihan natin, kung maliwanag sa ating isipan at puso ating kamalayan na ang pinamamahalaga ay manatili tayo 24/7. Amen? Yung maramdaman ng Diyos na ako talaga'y kailangan niyo. We need Jesus 24/7. Amen? Minsan pinapadaan tayo. Pinapadaan tayo sa mga sitwasyon. Bakit ganun? Bakit ganun? Ang hirap, ang ganito, bakit nasagad? Pinapadaan tayo dyan. But it doesn't follow na tayo inuusin ng Diyos. Hindi ibig sabihin noon, binabaliwala tayo pa rin, initis tayo ng Diyos. Hindi! Ang Diyos natin, mabuti ang Diyos natin, dahil wala siyang iniisip na ikasasama natin. Lahat ng kanyang pinaplano, lahat ng kanyang gusto ay para
Amen po? Hindi siya naghahanap ng sarili ng kasiyahan. Bakit? Sa kanyang sarili, kumpleto siya. Kumpleto siya. Hindi siya nangangailangan ng kapayapaan. Siya ang kapayapaan. Hindi siya nangangailangan ng kagalakan. Siya ang kagalakan. Hindi siya nangangailangan ng tagumpay. Siya ang tagumpay. Amen? Kaya kung ano mang pinapahintulutan niya sa buhay natin, hindi para sa atin. Para sa atin, hindi na natin sa mga kunawaan. Hindi. At the end of the day, malalaman natin, para sa atin yan. Sa atin, lalo natin i-impact ng relationship natin sa Kanya. Amen. Sabi nito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. In other words, kapag tayo laging sumusunod sa Kanyang kalooban, mga kapatid, tandaan po natin, hindi tayo mawawalay sa Diyos. We have Jesus 24/7. Amen? Kasama natin ang Diyos 24/7. Natatandaan niyo si Job. Si Job, dumaan siya matindi. Amen? Dinuloy niyo, tinis siya ng Panginoon, tinis siya ng pamangkin ng Satanas. Kasi sa Satanas, tumero yun eh. Magkano kami yan? Pumunta sa Panginoon. Sabi niya, sabi ng Panginoon, Satan man galing. Ito po, balik man ako. Nagparang-tarinig. Sabi ng Panginoon ni Satanas. Tinakita mo yung aking imputasyon. Oo, nakita ko. Diba? Okay yung aking imputasyon ba? Kaya magiging mamahalin ka dyan eh. Lagi mo pinagpapala. Subukin mo lang. Subukin mo lang. Na hindi kang palain niya. Sabi ng Panginoon, sige, patutunayan ko sa iyo, hindi yan bibitaw sa akin. Sige, huwag mo lang papatayin, bahala na. Wala, pagkasabi ka doon, bigla lang, gumawa ng kalimonyo ito. Amen? Unang pinanakar ng mga kabuhayan ni Job. Pakailan ang mga bakay niya, pakailan ang mga buka niya. Tapos mamaya, bigla na lang, kumangin ng malakas. Nako, yung kanyang mga anak na nagkakasiyaan, pakay lahat. Yun? Hindi? Amen? Nako, wasaw. Bandang muli, mga kapatid ko sa Panginoon, nagkaroon siya ng maraming sugat, hindi siya makapagdamit, kung sugat siya. Mula-ulang tartangan, ang tindi nun. Amen? Tapos nakita, yung kanyang asawa, sinusugatan pa siya. Bakit kaya doon ang asawa? At sumawag sa kanyang lalaki. Ang meron kakausap sa asawa, no? Sabi, ay, bumitaw tayo sa Diyos mo! Bakit ganyan pinabayag ka? Amen? Pero anong ginawa? Anong ginawa ni Job? Eto, sila kong Job. Tingnan kami ni Job. Tumayo si Job, pinulit ang kanyang damit at nag-akit ng ulo. Pagkatapos nagpakilapa siya at sumamba siya. Pero na nangyari? Sumamba ka? Ang sabi niya, upat akong lumawa sa sinapupunan ng aking ina, upatin akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang babawi, purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayari nito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. Ewan ko lang. Kung sa atin nangyari ito, sigurado, ay, ginawa atin! Amen? Sabihin natin yung katabi, hindi kilala ka bang kayo? Wala na ngayon. Bakit? Kaya lumalapit sa Panginoon lang dahil para pagpalaki. Hindi para makapagrelasyon sa Diyos. Dapat kaya tayo narito para makipagrelasyon sa Diyos. Kasi yung ating relasyon, hindi na magbubunga yung magandang buhay natin. Amen? Kaya pag pupunta tayo dito, huwag yung inihiling natin ang ating uunahin. Hindi masamang magdasal, hindi masamang lumapit dito ng babae ng langit. Hindi magdalan dyan. Pero, una na, pangalawalan niya, unahin mo, Lord, gusto kong makipagtamisan ng relasyon sa iyo. Gusto kong maging intimate ang relationship natin para hindi tayo nagkakahiwalay. Dahil alam ko, ako
Sabi nyo sa katabi nyo, naiintindihan mo kayo? Amen po. Kaya pagpunta dito, ang dapat ng primary reasons why we come here. Mga kapatid, is to build an intimate relationship with Jesus. Huwag kang makontento sa relasyon mo lang ngayon. Huwag kang makontento. Amen? Dapat every day tumatamis ang ating relasyon sa Diyos. Nadalaman ng Panginoon kung gaano siya kamahal, kung gaano ka-importante sa buhay ko. Amen po. Sabihin nga sa kagaling nyo, say, papadawag ba sa Panginoon yan? Mahalaga yun eh. Amen po? Na damang-dama niya, damang-dama ng Panginoon na, wow, hindi siya talaga pabubuhay ng wala ako. Amen? Dapat naman natin, Lord, I need you 24/7. Hindi ko gusto mawala sa iyo kahit isang saglit. Amen? Turuan mo ko kung paano ko ikaw makukumbinsi na huwag mo kong iiwan. Paano kita mapapapayag na hindi mo ko iiwan kahit isang saglit. Amen? At ang isa sa pamamaraan, mga kapatid, sumunod tayo kahit na ano pa pinagdaraanan natin. Kung ano man sitwasyon, huwag kang gigitaw. Sabi niya sa katabi niyo, huwag kang lalayo. Paano man nangyari? Amen? Oo. Sabi dito, pinagpala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malagpasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. It is a promise. Amen? Amen po? Okay. Sabi sa katabi niya, huwag kang bibitaw. Kaya mo yan. Tutulungan ka ng Diyos. Amen? Okay. Sabi dito kayo ha, kung sinusunod mo lang ang ating mga utos, pagpapala sa rin sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos, tagumpay mo sana yung sunod-sunod. Parang alog bumubulong sa dalampasinggan. See, may promise naman eh. Basta tayo sumunod, mga kapatid, kahit mahirap, kahit may pinagdadaan sa unahin natin na sumunod. Amen po? At kapag tayo sumunod, tumulog ka na. Tumulog ka na mahigit. Ano may pinagdadaan ng problema mo? Tandaan po natin, may pangako pa rin. May daraan at darating na pagpapala. Amen? Amen! Amen! Last and then, may darating na pagpapala. Amen? Amen! Praise the Lord, malakas! Okay. Pang-apat, to have Jesus 24/7. Manatilig tayong mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Jesus. Sabi sa katabi nyo, huwag kang magyayabang. Ayaw ng Panginoon yan. Okay, tandaan ko natin. Ayaw ng Panginoon ng proud person, ng isang tao may pride. Amen po? Now, ito. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataasin niya kayo. Magpakumbaba daw tayo sa harapan ng Panginoon. Sa mapagpakumbaba siya ang gumagabay sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Pag inaakay ka ng Panginoon, kasama mo ang Diyos. Pero, sino ang inaakay ng Panginoon? Yung mapagpakumbaba. Sino yung ginagabayan? Yung mapagpakumbaba. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagbatas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Sino ang kalaban ng Panginoon? Yung mapagbatas ng kalooban, pag sinabi kalaban, kahiwalin ka, kakontra ka, at magsasamahan. Amen? Pag-isasayo ang Panginoon. Sino ang sinasamahan? Yung mapagpakumbaba, yung ang pinagpapala. Amen po ba? Sabi dito, ako ang tataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, mataas at mabanal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisi, ako ay sasama. Ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. See? Tingnan niyo kanino sasama? Doon sa mababa ang kalooban. Amen po? Now,
Eto. Ang humble ay ito. Humble people are forgiving people. Ang tao mapagpakumbaba, mapagpatawad dyan. Bakit? Kasi alam niya na nangailangan din siya ng pagpapatawaran ng Diyos. Alam niya, siya man yung makasalanan din. Amen? Ano may pagkayabang niya? Lahat tayo makasalanan. Wala tayong karapatan na hindi magpatawad. Amen? Kung hindi ka hindi magpatawad, siguraduhin mo lang hindi ka magkakasala. Pero sa hindi magkakasala. Sa isip lang eh. Mamaya lang pagkas mo dito eh. Minakasalubong ka lang din eh. May naisip ka na eh. Nakapanghatol ka na eh. Hindi nagkasala na. Amen? Now, pero, mapapatawa tayo pa rin pag-uwi ka ng tawa. So, ganun din tayo. Humble people are forgiving people. Humble people are forgiving people. Ang taong mababang kalooban, umaadmit, tumatanggap ng pagkakamali. Inaamin, marunong siya umami ng pagkakamali. Pero ang taong nakasa kalooban, hindi yan aamin. Sukol muna, buking muna. Ayaw kang umami. Amen? Sabi naman sa katabi nyo, may kilala ka bang ganyan? May kilala ako. Parang natin ng Panginoon Kristo. Pangatlo, humble people are peace-loving people. Alam niyo, mas pinipili niya ang kapayapaan. Amen? Mas pinipili niya ang kapayapaan kaysa yung iinit yung kanyang katwiran o yung siya ang tama ang ipagbaranggayan pa. Amen? Oh. Humble people are peace-loving people. Humble people are understanding people. Ang mga taong mapagpakumbaba, mga kapatid, maunawain. Yung may clear pangunawa, tandaan niyo yan. Mga kapatid, mataas ang kalooban niya. Tingin niya sa sarili niya, siya lamang ang magaling, siya lamang ang nakakaunawa ng ang ikaw dito, siya lamang ang tama. Amen? Humble people are teachable people. Yung mga taong mapagpakumbaba, tanda po rin, madaling turuan. Amen po? Pero yung mga mataas ang kalooban niya, ayaw pa magpaturo niya. Amen? Diba? Akala mo magaling na siya. Akala mo ang dami niya ng alam. Amen po? Kaya kadalasan yan, hindi rin nagtatanong yan. Kahit hindi niya alam, ayaw magtanong, bakit? Baka masabi mo na siya alam. O, totoo yan. Pinagpupunta ng pride yan, hindi nagtatanong. Amen? Pero yung taong mababangalo, tanong ng tanong. Sa unang, sabi nga yung sa Deuteronomy, sa unang daw, yung tanong ng tanong, mukhang bobo o mukhang mahina ang isip. Ano? Pero tanda mo rin, yun ang tumatalino. Bakit? Ang dami ng tinanong, hindi ang dami ng nalalaman. O, tanda mo rin, siya maraming alam. Amen po? Next ito. Humble people are respectful people. Yung taong mapagpakumbaba, mga mababakalooban, marespeto sa kanyang kapwa. Amen po, itinagalan niya. Ano man ang kalalagayan, mababaman ito na the-same sa kanya. Humble people are submissive people. Sa authority, madali siya magpasako. Yung mga mababa ang kalooban. Pero matataas ang kalooban na, ang hirap magpasako. Amen po? Akala mo siya ang boss. Amen po? Humble people are thankful people. Yan ang pinakamaganda. Tanda ko natin yung mapagpangungabang ay mababa ang kalooban. Lagi rin papasalamat sa Diyos. Lagi yung sinasabi na, Lord, I'm not worthy. Hindi ako kapag-tapa. Binigyan mo ako ng pagkain ngayong araw na ito. Binigyan mo ako ng ulam. Lord, alam ko, hindi ako kapag-tapa dito. Makasalanan ako. And yet, pinakain ko ako. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Thank you. Amen? Pero, yung mga matataas ang kalooban, hindi na nagpapasalamat, ang sarap na ng ulam. Bakit? Kala niya, dahil sa kanyang hirap, sa kanyang pagod, sa kanyang lahat, sa kanyang utak, kung bakit siya nagkaroon ng gano'n. Pero tanda natin, sabi ko sa ating binasa kanina, sabi ko, we cannot do anything apart from God. We are nothing without God. Amen? Okay, next is, humble people are serving people. Alam niyo, madaling maglingkod yung mga tao mababa ang kalooban.
Nakikinig ba kayo? Pero yung matataas ang kalooban, gusto niya siyang pinag-lilipas. Oo, maniwala kayo. Amen? Oo, maniwala kayo. Pag tayo nakasama, malalaman yung mga ugali. Amen? Pag tumakas tayo nakasama, malalaman mo kung sino talaga yung mababa ang kalooban. Hindi, ang lagi ko parang pinirinig dito eh. Humble people are adjustable people. Yung mababa ang kalooban, kayang mag-adjust. Amen? Amen po. Pero yung mga tao magtaas ang kalooban, siya lagi pag-a-adjust ako. Ikaw na ang dito. Hindi, ako dito. Hindi ba dito? Diba? Mga gano'n. Amen? Amen po. Sabihin nga sa katabi nyo, may kilala ka bang ganyan? Totoo yan. Kapag ikaw'y humble, ikaw nag-a-adjust, hindi mo pinag-a-adjustan. Humble people are approachable people. Madaling nakita yung mga humble people. Yung matataas ang kalooban, check-check mo ba yan? Tingnan mo nga kung ano, baka wala sa mood yan. Amen? Pero pag ikaw humble ka, ang dali mong nakita, hindi nagkakalakaan sa iyo kasi alam mo mababa ang kalooban mo eh. Pero pag mataas ang kalooban, naku! Tingnan mo nga, muna kalitin. Amen. Humble people are merciful people. Tandaan yung tao mababa ang kalooban, ang dali rin maawa sa kapwa. Pero yung taong mataas ang kalooban, instead na maawa, nakahatol. Amen? Pag lumapit, nako! Pag nakita magandang putis, ay! Makakunan na agad yan. Instead na mag-isip yung maawa, baka nga nangangailangan nito. Amen po. Humble people are not showy people. Ang mga tao mapagpakumbaba, mga kapatid, hindi yan maangat, hindi yan showy, hindi yan display ng kung ano-ano. Humble people are simple people. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa Panginoon. Kaya, sabi dito, ang dalangin na mapagpakumbaba, basahin natin sa verse 1, 2, 3. Ang dalangin na mapagpakumbaba, tumakabo sa ula at hindi tumitigil hanggang di umaabot sa Panginoon. Sabihin nyo sa katabi nyo, yung dasal mo kaya ngayon, tatago sa ula. Hello. Mga kapatid, hindi ko nagkakaon tayo kasama-sama yun. Totoo lang. Kung ako lang nakasarin sa sarili ko, parang ayaw ko nagtotok dito. Gusto ko kayo iba nagtotok dito. Mga kapatid. Bakit? Baka sabihin mo naman, ikas kilala ko kaya ganun hindi. Ako pinapalalayan ko na hindi ko talaga sa totoo na. Amen. Kaya ako naniniwala naman dahil kanina pa ako nananalangin para sa inyo, tutuloy tayo ng Diyos. Amen. Kasi kayo tayo lahat mga kapatid. Hallelujah. Praise God, praise Jesus. Dear brothers and sisters, mga kapatid ko, ano lang natin sinasabi kahit sa mga pinsan ko, sa mga kamag-anak ko, kahit sa doon sa mga kalahin ko doon sa Laguna, kahit sa mga kapatid ko, sabi ko, this is my second family. Ito ang amazing grace. At sa totoo lang, nakita ko sa amazing grace yung mga una ko talagang kapatid sa Panginoon na nakasama. Lalo na sa ate Pep, yan. Talagang ang tuwing ko gusto ngayon talagang kapamilya ko na mga kapatid. Kaya pag nalungkot nila, ako kasama rin sa saya. Pag nalulungkot sila, kasama ko sa lungkot. Ngayon, ang saya-saya natin. Bakit? Kasi pinapalaan sila sa obra. Amen. Pag hihingi kayo ng panalangin kayo. Kung hihingi kayo ng panalangin niya sa Pastor family kasi lahat sila sa Panginoon na. Pagpanalangin tayo.
Wala pong imposible sa Panginoon. Kung may pakamikiting tayo lagi, yung mo tayo mawalay sa Diyos. Lagi natin lagi natin pausakin ng Panginoon. Sabihin natin lagi sa Kanya na, Lord, paalalahanan mo naman ako pagka nalalayo ako sa iyo. Ipunin mo naman ang puso ko kapag ako'y nalalayo sa iyo. Kasi naiintindihan ko kung Panginoon, wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo. I need you, Lord, 24/7. Kailangan kita sa bawat sandali ng buhay ko. Lahat ng kailangan ko nasa iyo, Panginoon. Ikaw ang masagutan sa lahat ng ating pangailangan. Ikaw ang ating protector. Bakit ako matatakot? Bakit ako hahanap ng ibang magtatanggol sa akin? Alam mo, Panginoon, ikaw ang perfect na makapagtatanggol sa akin. Para sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay. Ikaw ang aking pastor. Ikaw ang aking provider. Bakit ang matwag at natatawag maubusan? Ay ang ating Diyos ay hindi nabuubusan. Bakit ako mangangamba kapag ang ating Diyos? Iingatan niya ako, hindi dadalhin sa kung saan ako mapapasama. Lagi niya akong dadalhin sa mahina na pastulan sapagkat ako ang tukan niya. Bakit ako mangangamba? Bakit ako hahanap ka ng ibang mga kapitan? Kayo ikaw, Panginoong Jesus. Ikaw ang kasagutan sa lahat. Hindi ko kailangan ng malalakas na tao. Hindi ko kailangan ng mayayamang tao. Dahil mayaman ang ating Diyos. Dahil napakalakas ng ating Diyos. Napakamapangyarihan ng ating Diyos. Panginoon, patawarin mo po ako sa mga sandali. Hindi ikaw ang hinahanap ko. Patawarin mo po, Panginoon, kung gusto ko na sandali iba, sinasandalan ko. Hindi ikaw. Patawarin mo po, Panginoon, kung masandali, O Lord, na hindi ko iniingatan ang relasyon ko sa iyo. Patawarin mo po, Panginoon, sa mga sandali na wala akong pabilit-pilit na maging close sa iyo, Lord. Maging intimate ang relationship ko sa iyo. Mas inuuna ko pa yung mga kaibigan ko, mas inuuna ko pa yung mga tao. Kalang araw, iiwan din naman ako. Lalayuan din ako. Dahil nagpapago sila, dahil tako sila. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga sandali. Hindi ko nararamdaman na hinahanap kita. Hindi ko nararamdaman, hindi ko naipalaga mo sa iyo. Na kailangan kita. Na ikaw ang pinamahalaga sa akin. Na naunawaan ko na ako ang nangangailangan, hindi ikaw. Patawarin mo po ako. Sa mga sandali, Lord, ang tingin ko sa sarili ko, marami akong kaya. Marami akong kaya gawin. Hindi ko kailangan ng paglubay mo, hindi ko kailangan ng presensya ko. Dahil nanangan ako sa lakas ko, sa kakayahan ko, sa mga tao na kapaligid sa akin, sa mga kaibigan ko, sa mga mahingang tulong. Panginoon, patawarin mo po. Patawarin mo po kami. Kami ngayon nasa harapan mo, Lord. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagsusumamo, Panginoon. Huwag mo kami iiwan.
Nagkulang kami na amin namin, Panginoon. Sa mga sandali, Panginoon, na paliwala sa amin ang damdamin mo. Paliwala sa amin yung mararamdaman mo, Panginoon. Ang mahalaga, masaya kami. Ang mahalaga, nabubusog kami. Ang mahalaga, nag-enjoy kami. At may mga pagkakataon masaya kami, pero hindi ka masaya. May mga pagkakataon tumatawa kami. Pero ikaw, nagulungkot dahil sa amin. Mas pinitigil namin ang naidudulot ng mundo ito kasi naidudulot mo. Pagkabahay mo kami, Panginoon. Nagpapakumbaba kami sa iyo. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Kausapin ang Diyos. Kausapin natin siya. Kung siya'y mapalumabad, ang dami nang isusunod sa atin. Pero hindi siya mapalumabad. Kung iisa-isahin din na umiyak aking masablay, ang dami na masasabi. Kung isa-isahin din yung mga pagkakataon na nasaktan natin siya, nararamdaman niya na hindi ganun ka-importante siya sa ating buhay. Marami siya masasabi. Ngunit hindi siya ganun. Siya napakapagpatawad. Napakapagpahal. Sa gabi ito, muli siya magbubuhos na naman ang pagpapanak. Nagpaka-amazing mo talaga, Panginoon. Karapat-dapat ka talagang sampahin. Karapat-dapat ka talagang paglingkuran. Karapat-dapat, Panginoon, luwalagin. At sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkakabalik, masasabi namin lahat, Panginoon, nalingon mo. Hindi ka nagbabago. Mahal na mahal mo pa rin kami. Mahal na mahal mo pa rin kami. Nananatilit mo pa rin kapunin sa akin. Pilihan ka ang naman marami. Kapunihan sa gabi ito. Marami na naman po kapunin sa panalangin. Napaka-amazing, Lord. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po. Salamat sa pag-ibig. Salamat na ikaw ang aming Panginoon. Yes. Thank you, Lord. Thank you for your love. Salamat po sa pagkakataon sa akin. Salamat po sa pagkakataon sa akin. Salamat. Panginoon Jesus, Tagal na Espiritu, may nagis po ko sa kamay ko, Panginoon, basta ko naman ito. Kung sino mong pahirap ko ng
Patuloy na kamay,